Isabel, delikado ang lugar na to. Kailangan na nating umalis. At sa tingin ko, hindi ka nagsisinungaling. Kahit ako may kakaibang pakiramdam sa lugar na to eh. Nandito ako para kunin ang mga apo ko at itigil ang kasamaan mo. Magandang araw po, Miss Esperanza. Nandito ako para magkwento. Gusto kong isalaysay ang mga nangyari sa nakaraan ko. Lalo na noong nagtrabaho ako sa Isabela. Ginawa ko kasi yon para makatulong sa mga magulang ko. Pero sa likod ng magandang hangarin na gusto kong makamit, isang kapahamakan pala ang naghihintay sa akin sa lugar na yun. Ako si Lina at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Lina? Anak, pwede ka pa namang umatras. Hindi ka naman namin pinipilit na magtrabaho. Nay, ginagawa ko po to para sa atin. Para kahit papano, gumaan naman po ang buhay natin. Anak, nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Hindi mo kailangan gawin to. Nay, ayoko naman pong habang buhay tayong naghihirap. Gusto ko po kayong tulungan ni tatay. Kung makapagtrabaho po ako, mabibili na natin yung mga gusto ng kapatid ko at makakain na tayo ng maayos. Natatakot ako na malayo ka sa amin, anak. Lalo na, ikaw lang ang babae namin. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari sa'yo. Nay, iingatan ko po ang sarili ko, ha? Pangako ko po yan. At kapag may nakita akong hindi maganda sa pinagtatrabahuan ko, aalis din po ako kaagad. Pangako mo yan, ha? Oo naman po, Nay. Ang hinihingi ko lang po ay pagkatiwalaan niyo po ako. May tiwala ako sa'yo, anak. Sa mga makakasama mo lang ako walang tiwala. Baka may gawin silang masama sa'yo. Ayoko talagang mangyari yon. Nay, isipin niyo na lang po yung maganda. Wala pong mangyayari sa aking masama, pangako. At lagi po akong magdadasal. Para sa inyo at para sa akin. Ay, anak, alam kong hindi na kita mapipigilan. Ang hiling ko lang, mag-ingat ka at sana gabayan ka ng Diyos. Opo, Nay. Lagi rin po akong tatawag kapag may bakanting oras. Patawarin mo kami, anak, kung ganito lang ang kaya naming ibigay sa inyo. Kung maayos lang ang buhay natin, hindi ka na magtatrabaho. Nasa eskwela ka pa rin sana. Nay naman eh. Huwag na po kayong malungkot. Naiintindihan ko po. At hindi po ako nagsisisi na kayo ang magulang ko. Opo, salat tayo. Pero may mapagmahal at maalaga akong magulang. Hindi lang basta mapagmahal maalaga pa. Binobola mo na naman ako. Para kang tatay mo. Kayo na po ang magpaalam kay tatay para sa akin, ha? Sigurado po ako kung nandito siya. Hindi rin niya po ako papayagang umalis. Sigurado yan. Baka itali ka pa ng tatay mo para hindi ka makaalis. Mamimiss ko po kayo, Nay, ha? Kapag nakaipon na po ako, magtatayo tayo ng malaking tindahan. Ipupundar natin sa negosyo ang kikitain ko. Anak, magtabi ka rin para sa'yo, ha? Huwag mong ibuhos lahat sa amin. Mas magandang may nahuhugot ka kapag kailangan mo. Apo, Nay. Napabuntong hininga na lang ako noon habang nakatingin kay nanay. Ayoko rin talaga silang iwan dahil hindi ako sanay na malayo sa kanila. Pero ito na lang ang tanging paraan para matulungan ko sila. Kaya kahit mahirap, kakayanin ko para sa kanila. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, tinulungan ako ni nanay na ilabas ang 2 bag na dadalhin ko. Nandun na rin si Aling Nora.
na siyang nagrekomenda sa akin sa magiging amo ko. 10 oras din ang itinagal ng biyahe namin ni Aling Nora. Pagdating namin, nang maihatid na niya ako, agad na rin siyang umalis at nagpaalam sa magiging amo ko. Lina nga ang pangalan mo, tama? Opo, Doña Caridad. Ang gagawin mo lang dito ay mag-alaga ng 2 bata. Nariyan naman sina Isabel at Delphine. Sila ang nag-aasikaso sa bahay. Opo, Paalaala lang ha, medyo pasaway yung 2 bata. Sana'y pagpasensyahan mo sila. Kapag may problema ka sa pag-aalaga, sabihin mo lang sa akin para matulungan kita. naku po, Doña Caridad. Mahilig po talaga ako sa mga bata. Kahit gaano pa sila kapasaway, madali ko lang po silang napapaamo. Minsan po kasi yung mga pasaway, sila pa yung naghahanap ng pagmamahal. Pagmamahal, bahala ka kung paano mo sila hahawakan. Basta tandaan mo, wag na wag mong pababayaan ang mga bata. Maliwanag. Apo, makakaasa po kayo sa akin. Mabuti kung ganon. Teka, tatawagin ko lang yung maghahatid sa'yo sa kwarto mo. Isabel! Isabel! Bakit po, Doña Caridad? Ituro mo kay Lina ang kwarto niya. Nasaan na bang mga bata? Nasa hardin po, naglalaro. Lina, pag natapos kang mag-ayos ng gamit, pumunta ka sa hardin. Ipapakilala ko sa'yo ang mga bata. Apo, Sige na, kumilos na kayo. Opo, Doña Caridad. Ako nga pala si Isabel. hi Isabel. Anong pangalan mo ulit? Lina, ako si Lina. Masaya akong makilala kay Lina. Ako din, Isabel. Ay, buti na lang at dumating ka na. Hindi na ako masyadong mapapagod. May mag-aalaga na ulit sa 2 bata. Tara, lakad na tayo para magpuntahan mo na yung kwarto mo. Sige. Alaki pala ng mansyon, no? Oo, dyan sa pababa yung magiging kwarto mo. Eto na yung magiging kwarto mo. May mga unan at kumot na dyan ha. Yung CR nandun sa may kusina. Medyo maalikabok pa eh. Linisin mo ha. Mamaya. Oo, ako nang bahala. Salamat Naku, wala yun. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin para matulungan kita. Taga saan ka nga pala? Sa Laguna na po ako eh. Taga Laguna ka? Hindi ba ang layo nun dito sa Isabela? Grabe, sinabi mo pa po. Parang 12 hours po yata ang biyahe namin. Tapos, traffic pa. Kaya pala hapon nang dumating kayo. Anong oras kayo umalis sa inyo? 3:00 po ng madaling araw kami umalis ni Ate Nora. Oo, sakto rin naman. 5:00 na rin mamaya. Makakapagpahinga ka na. Pasensya na ha. Medyo madaldal talaga ako eh. Ayos lang. Mabuti nga dinadagdal mo ako eh. Sa totoo lang, nahihiya pa ako eh. Ilan ba tayong nagtatrabaho dito? 3 lang tayo. Si Mang Delphine, ako, tsaka ikaw. Ayaw kasi ni Doña Caridad ng maraming tao sa mansyon. Kaya kunti lang ang tauhan niya. Ganun pala. Ang laki ng mansyon. Ang hirap sigurong linisin. Sanayan lang talaga. At huwag ka mag-alala. Ako bahala dito sa mansyon. Ang trabaho mo lang ay bantayan ng kambal. Yan din ba ang sabi ni Doña Caridad? Nga pala. Nasaan ba ang magulang ng kambal? Bakit hindi ko sila nakita kanina? Ang alam ko kasi, patay na yung nanay nila eh. Yung tatay, hindi ko alam kung nasaan. Hindi naman kasi nagkikwento si Doña Caridad at saka laging masungit yun. Kawawa naman pala yung kambal. Ang hirap lumaking walang magulang. Kaya nga sobrang alaga ni Doña Caridad sa kanila eh. Para sa kanya, sila na lang ang natitirang alaala ng anak niya na yumao. Yung tatay ba nila? Hindi talaga nagpakita? Hindi ko masasagot yan. Katulong lang tayo dito. May mga bagay na hindi natin sakop.
Limitasyon, kumbaga. Oo nga, tama ka. Oh, mamaya mo na ayusin yan. Ipapakilala muna kita sa kambal. Baka kanina pa humahaba ng sungay ni Doña Caridad sa paghihintay sa atin eh. Sige, mas mabuti nang makilala ko na sila. Baka magulat pa sila kung bigla na lang nila ako makita eh. Sabel, saan nga pala ang kwarto mo dito? Hindi ba tayo magkasama? Ay hindi, hiwa-hiwalay ang tulugan namin dito. Ang laki ng mansyon kaya hindi na kailangan magsiksikan sa isang kwarto. At least may privacy tayo, di ba? Oo nga, maganda rin yun. Pero, hindi ka ba natatakot dito? Wala bang multo? Multo? Wala dito yun. Sa totoo lang. Baka nga yung multo pa ang matakot sa mga tao rito eh. Ha? Wala, biro lang. Ang seryoso mo kasi. Matatakotin ka pala, ano? Hindi naman masyado. Mahilig lang talaga akong makinig sa gabi ng lagim. Lagi kasi nilang kino-cover yung mga malalaking mansyon eh. Ay, kwento lang yun. Hindi totoo. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ikaw, hindi ka ba mahilig makinig sa radyo? Ay, nako. Hindi. At bawal din dito. Alam mo naman, ayaw ni Doña Caridad ng maingay. Ganun ba? Sayang, nagdala pa naman ako ng radyo. Nako, hindi mo yan magagamit dito. Kahit na sa pinakamabata tayo, malakas ang pandinig ni Doña Caridad. Kung ako sa'yo, huwag mo nang subukang buksan ang radyo mo. Oo na, Sabel. Tatandaan ko lahat ng sinabi mo. Napangiti ako kay Isabel at sabay kaming naglakad papunta sa hardin kung saan nakapwesto sina Doña Caridad. Malayo pa lang kami, rinig ko na ang malalakas na tawa ng mga bata habang nakikipaglaro sila kay Doña Caridad. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil aliw na aliw talaga sila sa ginagawa ng lola nila. At nang makita kami ni Doña Caridad, tumayo siya mula sa pinagkakaupuan niya at lumapit sa amin. Humarap na rin ang dalawang bata at tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Mabutit nandito na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Bakit ang tagal nyo? Pasensya na po, Doña Caridad. Medyo napasarap lang po ang kwentuhan namin, Lina. Sige na, iwan mo na kami rito. Gawin mo na ang mga dapat mong gawin. Sige po. Una na ako ah. Sige. Salamat ulit ah. Wala yun. Pupunta po ako muna sa kusina, Doña Caridad. Mga bata, may pakikilala ako sa inyo. Eto si Lina, ang bago ninyong yaya. Pero hindi na po kami kailangan ng taga-alaga. Malaki na po kami. Pwede na po siyang umalis ngayon. Ay! Huwag kayong makulit. Yan na naman ang katigasan ng ulo ninyong dalawa. Hindi ba sinabi ko sa inyo, maging mabait sa mga yaya na dumarating dito? Hi mga bata. Ako si Yaya Lina. Masaya ako makilala kayo. Hindi namin kailangan ng tagapag-alaga. Kaya umalis ka na. Tara Milen, akyat na tayo. Mira! Bumalik kayo rito! Hindi pa kayo tapos kausapin ang yaya niya! Mira! Milen! Hayaan niyo na po, Doña Caridad. Naninibago lang po sila siguro. Hay nako! Kahit kailan talaga. Napakapasaway ng mga batang yon. Kakausapin ko na lang ulit sila. Opo. Muli akong tumingin sa dalawang batang tumatakbo palayo sa amin. Tiningnan pa ako nung batang babae bago siya pumasok sa loob. Ninitian ko siya, pero tiningnan niya lang ako ng masama bago siya tumalikod. Dahil hapon na rin akong dumating, mabilis lang ang inikot ng oras at gumabi na. Wala na rin akong masyadong gagawin, kaya pinapasok na ako ni Doña Caridad sa loob ng kwarto ko pagkatapos kumain. Dahil bago lang ako sa mansyon, hindi ako agad nakatulog. Good morning! Kumusta tulog mo?
Medyo puyat eh. Bakit? Nanibago ka ba? Oo eh. Namamahay pa ako. Sakit ko talaga to eh. Pag bagong bahay, hindi agad ako nakakatulog. Alam mo, parehas tayo. Ganyan na ganyan din ako dati eh. Pero masasanay ka rin. Ilang taon ka na ba dito? Ako? Mga 10 taon na rin. Hindi halata no? Pero malapit na akong mag-30. Wala ka pang asawa? Wala pa yan sa utak ko. Gusto ko muna ng trabaho para maraming pera. Ikaw, ilang taon ka na ba? 20 na po. Oh, 7 taon lang pala ang tanda ko sa'yo. Akala ko po kasi kaedad ko lang kayo kaya hindi agad kita ginalang. Ay naku, hindi na kailangan yon. Mas gusto kong ganito na lang tayo mag-usap para hindi ko ramdam na tumatanda na ako eh. Isabel, may kape na ba dyan? Opo, Mang Delphine. Nagpapakulo na po ako. Ay mabuti naman, para mainitan na tong sikmura ko. Teka, di ba ikaw yung bagong yaya ng mga bata? Opo, ako po si Lina. Ako naman si Delphine, pero Mang Delphine na lang ang itawag mo. Hardinero ko dito, minsan all around pa. Taga saan ka ba, Iha? Ilang taong ka na? Tubong Laguna po ako at 20 anyos na po ako. Ang layo ng Laguna dito sa Isabela. Ay, oo nga po eh. Pero gagawin ko po talaga ang lahat para sa pamilya ko. Ang swerte ng magulang mo sa'yo. Madalang na ang mga anak na handang gawin ang lahat para sa pamilya nila. Hindi naman po. Makikita ko lang po kasi silang nahihirapan. Gusto ko po talaga silang matulungan eh. Lalo na po yung mga kapatid ko para makapagtapos sila. Sabi ko nga po kay nanay, kapag nakaipon na ako, babalik ako at magtatayo kami ng negosyo. Sana nga at matupad mo yan. Huwag ka muna mag-aasawa para mas matulungan mo sila. Naku po, Mang Delphine. Wala pa po yan sa isip ko. Ang gusto ko lang po muna ay maiahon ko sila sa hirap. Siguradong tuwang-tuwa ang magulang mo sa'yo, Sabel. Oh, yung kape ko. Sadili lang po kukuhanan ko pa. Eto na po, Mang Delphine. Salamat, Sabel sa masarap mong kape. Ay, basta. Ikaw pa, Mang Delphine. Panalo ka sa akin pagkape ang usapan. Yan ang gusto ko sa Isabel. O sige, uunahan ko na kayo sa labas marami pa akong gagawin. Ay, ang kulit talaga ni Mang Delphine, no? Oo nga eh. Pero masarap din siyang kausap. Masasanay ka rin dito. Kahit 3 lang tayo, nagtutulungan naman tayo. Kaya kahit papano, masaya rin. Buti nga kayo ang mga katrabaho ko eh. Minsan kasi may mga kasamaan na mas daig pa ang amo. Ay, sinabi mo pa. Akala mo, papamanahan sila ng amo nila ng kayamanan. Nakakainis yung mga ganung tao eh. Kung makapagmataas, akala mo kung sino na. Nga pala, Ate Isabel, ano nga po palang gagawin ko ngayong araw? Hindi ba sinabi sa'yo ni Doña Caridad? Wala naman po siyang sinabi eh. Ay, baka nakalimutan na naman niya. Sige, ako na lang magtuturo sa'yo. Tuwing 7:00, gigising yung kambal. Bago ka umakyat sa kwarto nila, dapat handa na yung pagkain nila. Tinapay na may itlog, tapos gatas. May gatas ng baka dyan sa ref. Okay. Ako na pong bahala doon. Ano naman po ang kasunod? Pagkatapos nilang kumain, lilinisan mo sila sa banyo. Sa taas yung banyo nila mismo. Tapos, bantay-bantay ka na lang sa kanila buong araw. Kapag may kailangan o may inuutos, gawin mo na rin. Madali lang pala. Kayang-kaya ko po yan. Malalaki na rin naman sila eh. Yun nga lang, makulit talaga. Kailangan mo ng mahabang pasensya. Pero huwag ka mag-alala Hindi ka naman papakilaman ni Doña Caridad sa pag-aalaga. Ang gusto lang niya laging ligtasin na Melen at Miro. Ayaw na ayaw niyang nasusugatan yung mga batang yun. Sige. Tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo. Agad kong ginawa ang sinabi ni Isabel. Hinanda ko muna ang kakainin ng kambal bago ko sila puntahan sa kwarto. Sakto rin ang pagkagising nila nang susunduin ko na sila.
Pero napatigil ako dahil pareho silang nakatingin sa akin ng masama. Magandang umaga! Maayos ba ang tulog nyo? Hindi ka namin kailangan dito. Bakit hindi ka pa umaalis? Ikaw si Miro, di ba? Tapos ikaw naman si Milen. Oo, tapos ano ngayon sa'yo? Ako si Lina. Ako yung magiging yaya nyo. Alam kong ayaw nyo muna sa akin ngayon. Pero sana, maging maayos ang pakikisama natin. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Huwag mo na isiksik yung sarili mo sa amin, hindi namin kailangan ng yaya. Hindi ko kayo sasaktan. Mabait ako, pangako. Sabi na umalis ka ni. Miro! Ano na namang ingay yang naririnig ko, ha? Ayaw po namin ng bagong yaya. Sa ayaw ninyo at sa gusto, mananatili sila na dito. Siya ang yaya ninyo. Naiintindihan nyo ba yon? Ha? Napatingin ako sa dalawang batang pinapagalitan ni Doña Caridad. Gusto ko man silang saluhin sa lola nila, pero alam kong wala naman akong karapatan doon. Tahimik na sumunod sa akin ang dalawang bata. Walang nagsasalita. At ang tanging ginawa lang nila ay tanggapin ang pagkain na iniaabot ko. Napabuntong hininga pa ako dahil pakiramdam ko na pagalitan sila dahil sa akin. Ilang beses ko rin silang tinangkang kausapin. Kaso, parang hangin lang ako para sa kanila. Oh, kumusta naman yung dalawa? Ayun, hindi pa rin nila ako pinapansin. Para bang ayaw nila akong kausap o makita man lang. Tuwing tutulungan ko sila, lumalayo sila eh. Parang hindi naman nila talaga ako kailangan. Ganyan talaga yung kambal. Pero sigurado ako masasanay ka rin. At darating yung araw matututunan din nilang pakisamahan ka. Ganyan pa sila sa lahat ng nag-aalaga sa kanila? Pinapahirapan din nila? Oo, ganyan na ganyan sila. Kaya maraming umaayaw sa ugali nila eh. Hindi ko rin sila masisisi. Mahirap mag-alaga ng kambal. Tapos mahirap pa silang pakisamahan. Pero ikaw, sana magtiis ka kahit papaano. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila susukuan agad. Gagawin ko lahat para makasundo sila ako. Kaya bilib ako sa iyo eh. Ang lakas ng fighting spirit mo. Sigurado ako balang araw. Magugustuhan ka rin ng kambal. Malay mo pa nga, ayaw ka na nilang pakawalan eh. Sana nga eh. Sa totoo lang, gusto ko din naman na magustuhan nila ako. Ang hirap kaya kapag hindi ka gusto ng inaalagaan mo. Sige na, puntahan mo na sila. Baka kailangan ka na nila dun. Sige Ate Isabel, akit na ulit ako sa taas. Uy, may tumatawag. Sino kaya? Si Nanay? Bakit kaya? Hello, Nay? Anak, kumusta ka dyan? Ay, Nay naman. Isang araw pa lang po akong wala namimiss niyo na agad ako. Pasensya na anak. Nag-aalala kasi talaga ako sa'yo. Kahit yung tatay mo nagulat nang sabihin kong nagtrabaho ka na. Inaway pa nga ako eh. Bakit daw kita pinayagan? Bakit daw hindi ko kaagad sinabi sa kanya? Alam ko naman pong hindi papayag si tatay kung nalaman niya eh. Kaya hindi ko na po sinabi. Kaya nga ako nagpapaliwanag sa tatay mo. Anak, kamusta ka ba talaga dyan? Masama ba ang ugali ng mga tao dyan? Yung amo mo? Hindi po, Nay. Mabait po sila sa akin. Ligtas po ako dito. Maayos po ang kalagayan ko. Hindi niyo na po kailangang mag-alala. Ay, sana nga anak. Iba kasi yung kaba ng dibdib ko. Pero naniniwala naman ako sa'yo. Gusto ko lang masiguro na ligtas ka talaga. Naninibago lang po siguro kayo kasi wala ako dyan. Lena! Nay. Patayin ka na po muna yung cellphone. Ha? Teka lang. Bakit? Kayo po pala, Doña Caridad. Anong ginagawa mo rito sa pasilyo? Nakikipagtawagan ka sa oras ng trabaho? Pasensya na po, Doña Caridad. Tumawag lang po si Nanay kaya sinagot ko po saglit. Wala akong pakialam kung sinong tumawag sa'yo.
Ang sa akin lang, mas kailangan mong alagaan ang mga apo ko kaysa makipagtawagan kung kani-kanino. Baka nakakalimutan mong binabayaran kita para magtrabaho dito, hindi para magtelepono sa pamilya mo. Kung yan lang pala ang gagawin mo, bakit hindi ka nalang kaya umuwi? Pasensya na po, Doña Caridad. Pupuntahan ko na po ang dalawang bata sa kwarto nila. Aba, dapat lang. Dahil yon ang trabaho mo. Akin ang cellphone mo. Po? Sabi ko, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Pero, Doña Caridad, dito po tumatawag si nanay eh. Kailangan ko po ng cellphone. Uulitin ko, wala akong pakialam kung sino ang tumawag sa'yo. Ibigay mo ang cellphone mo kung ayaw mong malintikan. Napalunok ako ng laway noon dahil sa sinabi ni Doña Caridad. Pikit mata kong inabot sa kanya ang cellphone ko. Kahit ayaw ng puso at utak ko na ibigay yon, wala na akong nagawa kundi iabot na lang. Tiningnan pa niya ako ng matalim habang kinukuha ang cellphone bago niya ako tinalikuran. Doon na rin pumatak ang luha ko at bagsak ang mga balikat kong tumungo sa kwarto ng dalawang bata. Napansin kong nakatingin sa akin si Miro, kaya pilit ng ngiti na lang ang binigay ko sa kanya. Sa maghapong pagbabantay ko sa kanila, wala akong ibang iniisip kundi ang cellphone ko. Gustong-gusto kong kunin yon kay Doña Caridad. Kaso, natakot ako na baka pagalitan niya ako kapag binanggit ko ang tungkol doon. Dahil paggabi na rin, inayos ko na ang tulugan ng dalawang bata. Kumain na rin sila, kaya nanatili na lang sila sa loob ng kwarto. Lina, Bakit po, Doña Caridad? pwede ka na umakyat sa kwarto mo. Ako nang bahala rito sa dalawang bata. Sige po. Oo nga pala. Heto na ang cellphone mo. Maraming salamat po, Doña Caridad. Sa susunod, ayokong nakikipag-usap ka habang oras ng trabaho. Naiintindihan mo ba ako? Opo, tatandaan ko po yon. Sige, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga apo ko. Salamat po ulit. Uy, nakuha mo na yung cellphone mo? Oo, Sabel. Ibinigay na sa akin ni Doña Caridad. Ay, sabi ko na eh. Babalik niya rin yan. Basta ha, mag-ingat ka na lang. Huwag mo nang ulitin yung mga ayaw niya para hindi ka mapagalitan. Oo, kasalanan ko rin naman eh. Sasabihin ko na lang kina nanay na bawal nila akong tawagan habang oras ng trabaho. Mas okay yon. Tara na, sa kwarto na tayo. Tapos na rin naman ako sa kusina eh, kaya pwede na rin magpahinga. Ay, grabe. Ang sakit ng katawan ko. Kung pwede lang kitang tulungan kapag hindi ako busy, gagawin ko yun eh. Para mabawasan man lang ang trabaho mo. Nako, hindi pwede yon. Malilintikan tayong dalawa kay Doña Caridad niyan eh pag nakita niyang tumutulong ka sa akin. Ang trabaho mo lang dito ay bantayan yung dalawang bata. Yun lang talaga. Oo nga eh. Ayoko rin naman na mapahamak tayo. Ay, nako. Matagal na ako dito. Gamay ko na ang galawan. Kayang-kaya ko na to. Oo, yan. Kwarto mo na. Pasok ka na. Salamat, Ate Isabel ah. Ang hilig mo rin magpasalamat eh, no? Eh kasi ang dami mo pong tinuturo sa akin. Kahit hindi mo naman trabaho. Ay, ano ka ba? Sino pa bang magtutulungan dito kundi tayo-tayo lang? Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. Huwag ka na maghintay pa, ha? Opo. Ikaw rin ah. Kapag kaya ko pong tumulong, gagawin ko kaagad. Para naman po makabawi ako sa inyo. Oo naman, ikaw pa ba? O siya, una na ako ah. Gusto ko na rin kasing magpahinga eh. Sige po. Good night. Kumaway sa akin si Isabel bago niya ako tinalikuran. Pinanood ko pa siyang maglakad papalayo papunta sa kwarto niya. Muli akong ngumiti sa kanya
bago ako pumasok sa kwarto ko. Pasalampak akong humiga sa malambot na higaan at mabilis kong kinuha ang cellphone. Gusto ko na rin kasing makausap sila nanay para sabihin na bawal tumawag sa oras ng trabaho. Pero nang buksan ko ang dikipad na cellphone ko, kumunot ang noo ko dahil walang signal. Hindi ko rin matawagan sina nanay. At pati ang text na pinadala ko, hindi rin nila natatanggap. Napabuntong hininga ako at inayos ko na lang ang higa ko. Dahil sa sobrang antok, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kaya kinabukasan, maaga akong nagising at sakto namang lumabas si Isabel, kaya sumunod na ako sa kanya. Ilang beses ko pang pasimpleng tiningnan ang cellphone ko, pero ganun pa rin, wala pa ring signal. Hoy, baka makita ka na naman niya ni Doña Caridad na hawak mo yung cellphone mo eh. Ano ba yung tinitignan mo dyan? Wala kasi signal tong cellphone ko. Ginawa ko ng lahat pero ganun pa rin eh. Baka naman walang signal. Ewan ko rin eh, siguro. Mamaya ko nilang ayusin. Baka gising na rin yung mga alaga ko. Unahin ko muna sila. Tama na yan. Alam naman si Doña Caridad eh. Ayaw na ayaw niyang nagpapabayaan ng mga apo niya. Oo nga eh. Sige, ayusin mo na lang muna yung kambal. Malay mo, pagbalik mo, okay na yung signal ng phone mo. Sana nga, Ate Isabel eh. Itong cellphone ko lang talagang tanging paraan para makausap sila. Sigurado ako. Mag-aalala si nanay pag di niya ako makontak eh. Baka nga mamaya bigla na lang siyang nasa labas ng gate eh. Mahal na mahal mo talaga yung pamilya mo, no? Simula nang dumating ka dito, sila lagi ang nasa bibig mo eh. Sobra po. Kaya ako po ito ginagawa para sa kanila. Para gumanda po ang buhay nila. Sila po ang sandigan ko. Yun po yung pinangahawakan ko eh. Pinipili kong maging matatag para sa kanila. Hulaan ko. Ikaw ang panganay, no? Hindi po. Pangatlo po ako. 6 po kaming magkakapatid. Yung 2 mas matanda sa akin may asawa na po. Tapos yung 3 nag-aaral pa. Kaya ako po yung nagtatrabaho. Ayoko pong matigil sila sa pag-aaral eh. Ikaw, nakapag-aral ka ba? Opo, nakatapos naman ako ng high school. Kahit papaano. Pero bago ko po natapos, ang dami ko pong taon na nawala. Parang tumanda na ako sa school eh. Ha? Bakit naman? Patigil-tigil po kasi kami sa pag-aaral. Lalo na pag hindi kaya ni mama at papa. Kaya nga po ako nandito eh. Ayoko pong maranasan ng kapatid ko yung nararanasan ko. Yung halos maubos ang kabataan ko sa high school. Sigurado akong proud sa iyo mga kapatid mo. O sige na, akit ka na. Sundin mo na yung kambal. Oo nga po pala. Yung pagkain po nila. Huwag ka na mag-alala, ako nang bahala dito. Sigurado ka po ba? Baka makaabala po ako sa inyo ah. Jesus? Hindi, ihahanda ko lang naman ang pagkain nila eh. Hindi naman abala yun. Sige na, puntahan mo na sila. Naku, maraming salamat Ate Isabel ah. Basta ikaw, lagi kitang tutulungan. Dahil sa sinabi ni Isabel, hindi ko maiwasang matuwa noon. Mahigpit ko siyang niyakap at napansin ko pang nagulat siya sa ginawa ko. Pagkatapos naming mag-usap, umakyat na ako sa taas para gisingin ang 2 bata. Pagpasok ko sa kwarto nila, pareho pa silang mahimbing ang tulog. Napangiti ako dahil para silang mga anghel habang natutulog. Pansin mo sa mga mukha nila ang kapayapaan. Habang pinagmamasdan ko ang kambal, napansin ko ang mga bahid na pula sa kumot ni Miro. Tiningnan ko yun ng mabuti at para talaga siyang dugo. Napansin ko rin ang mga kuko sa kamay ni Miro. May mga bakas din ng kulay pula. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya para tingnan kung ano yon. Pero nagulat ako nang bigla niyang binawi ang kamay niya at masama akong tiningnan. Anong ginagawa mo dito? Gigisingin ko sana kayo eh. Kaso napansin ko yung kumot mo. Tapos yung kuko mo pula. Dugo ba yan? Nasugatan ka ba? Tara na, Milen, baba na tayo.
Ay, sakto. May nakandaan ng pagkain sa baba. Tara na. Inalalaya ni Miro ang kapatid niya. At hindi na rin niya sinagot ang tanong ko. Nauna silang lumabas ng kwarto. Bit-bit ni Melen ang stuffed toy na katabi niya sa pagtulog. At bago pa sila tuluyang lumabas, muli niya akong tiningnan na para bang naaawa siya sa akin. Pagkaalis nila, saglit akong napahawak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang lumamig ang hangin sa kwarto nila. Nilibot ko ang paningin ko at pinagmasdan ang bawat sulok ng kanilang kwarto. Hanggang sa may napansin ako sa gilid ng kama ni Miro. May maliit na gasgas sa sahig. Parang kinalmot. Hindi yun gawa ng bata. Masyadong mahaba ang hiwa. Para bang may kinayod na matulis. Teka, ano naman to? Kalmot to ah. Sino naman kaya ang gumawa niyan? Lina, nasa baba ang mga bata. Ano pang ginagawa mo riyan? Opo, susunod na po ako. Sige na, kumilos ka na. Tumango na lang ako sa sinabi ni Doña Caridad. At binaliwala ko na lang ang nakita kong mahabang kalmot sa pader. Sumunod na ako sa kambal. Pagkababa ko, pinaghain na sila ng pagkain ni Isabel. Agad akong lumapit sa kanya. At ako na ang tumuloy sa ginagawa niya para sa kambal. Natahimik lang habang pinagmamasdan ang pag-aasikaso ko sa kanila. Kumain na kayo ah. Pakabusog kayong dalawa. Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo lang agad sa akin ha, para maibigay ko. Salamat po, ate. Milen, Gusto ko lang magpasalamat sa kanya, kuya. yaya lang natin siya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Trabaho niya yan. Pero, Basta, di ba napag-usapan na natin to? Ayos lang, Milen. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin eh. Tama ang kuya mo. Trabaho ko to. Kaya niyo ako, kaya responsibilidad ko ang pagsilbihan kayo. Pero kahit ganun, thank you pa rin ha. Kasi nagpapasalamat ka. Akala ko pa naman pareho kayong bato ng puso. Pero mukhang hindi pala. Kailangan lang ng kaunting tulak para lumambot kayo. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung ako sa'yo, mas pipiliin kong umalis habang maaga pa. Basta pangako ko sa inyong dalawa. Hindi ko kayo susukuan. Hindi ako aalis ng matigas pa rin ang puso nyo. Kung aalis man ako dito, dapat natuto na kayo magtiwala sa ibang tao. Ayos ba yon? Maganda umaga, mga apo. Nasaan ang halik para kay Lola? Good morning, Lola. Ay, ang sarap ng gising ko kapag ganito kalambing ang dalawa kong apo. Tara na, let's eat. Isabel, pakidala nga rito yung pagkain ko. opo, Doña Caridad. Habang nag-aalmusal sila, tahimik lang si Miro na kumakain. Kahit hindi siya tumitingin sa akin, ramdam ko na para bang pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko. Si Melen naman, pasimple siyang sumusulyap sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Pero pinipigilan niya ang sarili niya dahil nasa tabi niya si Miro. Napansin ko rin na halos hindi kumakain si Melen. Parang may mabigat sa isip niya. Lalapit sana ako para tulungan siyang kumain. Ngunit bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa itaas na parang may bumagsak doon. Ano na naman yon? Lina, pakitingnan mo nga kung ano yung nahulog sa itaas. Opo, Doña Caridad. Bumalik ka rito pagkatapos mong tingnan, ha? Sinunod ko ang utos ni Doña Caridad at mabilis na umakyat sa taas. Pero pagdating ko pa lang sa pasilyo, may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Nakasara lahat ng bintana
Kaya hindi ko maintindihan kung saan yun galing. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ng kambal. Pagbukas ko, wala namang nahulog. Tahimik ang loob. Mas tahimik pa kesa kanina, na parang hindi dapat. Habang nililibot ko ang mga mata ko, may nakita akong kakaiba sa likod ng pintuan. Isang manipis na hibla, parang buhok. Pero hindi buhok ng tao. Mas makapal, mas maitim, at mas magaspang. Kukunin ko sana, pero bigla itong nawala. Ano yan? May tao ba dyan? Sinong nandyan? Ate Nina, kayo lang po ba mag-isa dito sa loob? May nakita po ba kayo? Ano po yung bumagsak? May nakita akong parang buhok kanina eh. Guni-guni niyo lang po yun. Baka pusa lang po. Tara na po sa baba. Mukhang wala naman po talagang bumagsak eh. Oh, sige. Susunod na ako. Pagkatapos kumain ng kambal, dumiretso na sila sa hardin para maglaro. Habang binabantayan ko sila, hindi mapakali ang utak ko. Paulit-ulit na gumugulo sa isip ko ang mga nakita ko. Alam kong hindi yun guni-guni. Pero hindi ko rin maipaliwanag sa sarili ko kung ano talaga yon. Lina. Ay, anak ng kabayo. Aba, mukha ba akong kabayo para sabihan mo kung anak ng kabayo? Hindi po. Pasensya na po. Nagulat lang po talaga ako. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Kanina pa kitang nakikitang tulala. Pwede ko bang malaman kung ano yun? Wala naman po. Iniisip ko lang po yung pamilya ko sa Laguna. Nga po pala, Mang Delphine. Saan po pa nakakakuha ng signal dito? Wala po kasing signal yung cellphone ko eh. Gusto ko po sana silang matawagan mamayang gabi. Nako, mahirap talaga maghanap ng signal dito. Paminsan-minsan lang meron. Liblib kasing lugar kaya pahirapan sa pagtawag. Sa bayan lang talaga kami nakakatawag, lalo na pag importante. Ganun po ba? Sayang naman. Pero ang alam ko, dun sa Mahinyugan, meron dong signal. Pwede kang tumawag doon, kaso nga lang, gabi ka lang pwedeng pumunta kasi bawal kang umalis pag umaga. Sige po, Mang Delphine. Salamat po sa info Baka doon na lang po ako pumunta mamayang gabi pagkatapos ng trabaho ko. Wala yun, Iha. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Para tayong pamilya dito, nagtutulungan at nagdadamayan. Apo, swerte ko po talaga na kayo ang katrabaho ko. O sige, mauna na ako ha. May gagawin pa ako at baka abutan pa ako ni Doña Caridad na nakatunga nga lang. Sige po, salamat po ulit Walang anuman. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Mang Delphine. Medyo malayo mula sa mansyon ang niyugan na tinutukoy niya. Pero kakayanin kong puntahan yon para lang makausap ang pamilya ko. Pagsapit ng gabi, tapos ko nang pakainin at paliguan ang mga bata. Kaya pinapunta na ako ni Doña Caridad sa kwarto ko. Nagmadali akong naglakad at kinuha ang cellphone ko. Paglabas ko ng mansyon para puntahan ang sinasabi ni Mang Delphine, madilim na ang paligid at tanging mga kuliglig na lang ang maririnig. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Kinakabahan man ako, pinatatag ko na lang ang loob ko. Dito na yata yung sinasabi ni Mang Delphine. Saan ba dito may signal? Wala pa rin bar yung cellphone ko eh. Teka. Baka dito meron. Ayun! Ay, nagkakaroon din. Nako. Hay! Ano ba naman yan? Bakit nawawala? Ay, paano ko ba tatawagan nito sila nanay? Sinong nandyan? May tao ba dyan? Hello? Tiningnan ko ang buong paligid at wala naman akong ibang nakita.
Pero sigurado akong may narinig akong gumalaw. Nakaramdam ako ng kaba at dahil wala ring signal sa pwesto, nagpasya na lang akong umuwi. Maglalakad na sana ako pabalik sa mansyon nang bigla akong mapasigaw dahil may isang lalaking bumungad sa harap ko. Agad niyang tinakpan ang bibig ko at isinandal ako sa puno ng niyog. Sa sobrang kaba, tinadyakan ko siya. Kaya nabitawan niya ako. Tumakbo ako palayo, pero mabilis niya akong nahabol. Pilit akong pumapalag sa hawak niya, pero mas malakas siya, kaya hindi ko siya kayang iwasan. Miss, kumalma ka muna. Wala akong gagawin sa'yo masama. Ayoko! Bitawan mo ako! Sabing bitawan mo ako eh! Hindi mo kailangan matakot sa akin. Ano bang kailangan mo ha? Ano? Hinahanap ko yung girlfriend ko. Sino naman yung girlfriend mo? At ako ang pinagdidiskitahan mo ha? Bago ka pa dumating dito, mas nauna siyang nagtrabaho sa mansyon na to. Pero simula nun, hindi na siya nagpaparamdam. Ilang linggo na akong naglilibot dito pero hindi ko siya makita. Tapos bigla kitang nakita, ikaw na yung nag-aalaga sa kambal. Yun din yung trabaho niya dati. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Kaya pakawalan mo na ako. Dahil pakiramdam ko namatay ang girlfriend ko dito. Nandito ako para balaan ka. Hindi ka dapat magtiwala sa kanila. Namatay? Wala akong magagawa kung di mo ko papaniwalaan. Pero yun ang totoo. Hindi ko alam kung paano siya namatay. Yun ang inaalam ko ngayon. Hanggat may pag-asa ka pa, umalis ka na rito. Nababaliw ka na ba? Paano mo nasabing dito namatay ang girlfriend mo? Paano kung umalis lang siya? May ebidensya ka ba? Wala pa pero naghahanap ako. Wala naman pala eh. Ibig sabihin inaalam mo lang lahat ng yan. Umalis ka na dyan sa ibabaw ko. Pero Sabing alis eh. Sa susunod na gagawin mo to sa akin, ipapapulis kita. Miss, pakiusap. Huwag mo muna sabihin sa kanilang nalalaman mo. Para rin sa kaligtasan mo. Oo na. Hindi ko na nilingon ang lalaki. Dire-diretso na akong naglakad. At ramdam ko pa rin ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Dumagdag pa sa iniisip ko ang sinabi niya. Sa ngayon, hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Kung totoo man yun, bigla kong naisip si Isabel. Kung may alam ba siya sa nangyaring yun. Habang naglalakad ako papasok sa mansyon, bigla akong nagulat nang bumungad sa akin si Doña Caridad. Seryoso ang tingin niya sa akin. Naglakad siya palapit, kaya napatuwid ako agad ng tayo. Saan ka galing? Sa labas po. Naghahanap po ako ng signal para matawagan si nanay. Sa ganitong oras? Ayoko sa lahat yung may lumalabas ng mansyon, lalo na kapag gabi. Pasensya na po, Doña Caridad. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil kapag nangyari pa ito, may kalalagyan ka sa akin. Pumasok ka na sa kwarto mo. Opo. O nga pala, may isang bagay akong mahigpit na ipinagbabawal dito sa mansyon. Ano po yon? Bawal kang lumabas sa 10 oras ng gabi. Kahit may marinig ka mang kung ano, huwag kang lalabas. Naiintindihan mo ba? Opo. Sige na, makakaalis ka na. Huminga ako ng malalim at pumasok na sa loob ng kwarto ko. Pero kahit nakasara na ang pinto, hindi maalis sa isip ko ang nangyari sa labas. Pati ang babala ni Doña Caridad. Sobrang naguguluhan na ako. At ang bigat sa dibdib ko ay may kasamang kilabot. Parang ramdam ko pa rin ang tingin niya kahit wala na siya sa harap ko. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Binuksan ko ang bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Pero ganun pa rin ang pakiramdam ko. Bakit ba ganito? Bakit parang may tinatago talaga ang lugar na to? Ilang araw pa lang ako dito pero
Iba na agad ang pakiramdam ko. Nalilito ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko po matawagan si nanay. Ang malas naman. Tapos yung sinabi nung lalaki kanina, dapat ko ba yung paniwalaan? O baka kung ano-ano lang ang pinagsasabi niya. Parang wala ako sa sarili ng mga oras na yon habang nagsasalita ng mag-isa. Dahil hindi ako makatulog, nagpasya akong umupo muna sa tabi ng higaan ko. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Subalit, napahinto ako nang marinig ko ang pag-alingaw-ngaw ng kambing, pati na rin ng manok. Agad akong sumilip sa bintana at napansin ko ang kambal sa hindi kalayuan. Dahil sa pag-aalala, agad akong lumabas at nakalimutan ko na ang bili ni Doña Caridad. Dahil ang mahalaga sa akin ngayon ay mapuntahan ang dalawang bata. Habang naglalakad ako, bigla akong nakaramdam ng presensya ng iba. Kaya agad akong naging alerto sa paligid ko. Wala akong taong nakita, pero may nararamdaman talaga akong ibang presensya sa paligid. Sarado na rin ang kwarto ni Sabel at Mang Delfin. Kaya napabuntong hininga na lang ako at muling naglakad. Habang tinatahak ko ang daan palabas, bigla ko ulit naalala ang sinabi ni Fidel. Sa dulo ng isip ko, parang gusto kong maniwala sa kanyang babala. Paglabas ko, nandun pa rin ang kambal sa hardin. Pero napahinto ako nang humarap sa akin si Melen na may mga bakas ng pula sa paligid ng bibig niya. Mabilis akong naglakad papunta kay Melen. Pero laking gulat ko nang makita ko ang ginawa nila sa mga hayop na hawak nila. Hindi ito pangkaraniwan at hindi ito dapat nakikita ng bata. Dahil doon, napaupo ako sa damuhan at napasigaw sa sobrang pagkabigla. Unti-unti ring dumilim ang paningin ko hanggang sa bumagsak ang katawan ko. Anong nangyari sa akin? Naabutan ka naming nakahandusay sa may damuhan. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka lumabas? Nahimatay ako? Oo. Hindi mo ba naaalala yun? Bigla akong napaisip sa sinabi ni Isabel. At unti-unti kong naalala ang mga nakita ko ng oras na nahimatay ako. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nila sinaktan ang mga hayop na hawak nila. At hindi yun normal para sa mga bata. Teka, nasan yung dalawang kambal? Bakit mo sila hinahanap? Huwag mong sabihin, magtatrabaho ka na ngayon. Ang sabi ni Doña Caridad, magpahinga ka daw muna eh. Hindi tungkol doon. Tungkol saan? Nakita ko yung dalawang bata. Pumatay sila ng hayop. Kinain nila. Kitang-kita ko. Ano bang pinagsasabi mo, Lina? Ayos ka lang ba? Paano gagawin yun ng dalawang bata? Nung lumabas kami, ikaw lang nakita namin doon. Hindi, Ate Isabel. Nakita ko talaga sila. Nakita ko kung paano nila patayin yung kambing pati yung manok. Baka guni-guni mo lang yun, Lina. Hindi magagawa yun ng dalawang musmos. Tsaka wala namang dugo sa hardin eh. Totoo yung sinasabi ko. Totoo lahat. Lina, saan ka pupunta? Lina! Wala sa sariling naglakad ako palabas ng kwarto. Napansin ko pa sa sala sina Doña Caridad at ang dalawang bata. Pare-pareho silang nakatingin sa akin, kaya napalayo ako ng bahagya. Lina! Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko kay Isabel, magpahinga ka muna. Pasensya na po, Doña Caridad. Hindi ko po siya mapigilan. Lina, iha. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Ako nang bahala sa dalawang apo ko. Nakita ko po yung dalawang batang yan. Pumatay po sila ng hayop. Ano bang sinasabi mo? Hindi yan magagawa ng mga apo ko. Totoo po yung sinasabi ko.
Sa hardin. Sigurado po ako may bagas pa ng dugo doon. Iha, saan ka pupunta? Hindi na ako lumingon nang magsalita si Doña Caridad. Dire-diretso akong lumabas at ramdam ko ang pagsunod nila sa akin. Agad akong pumunta sa lugar kung saan nakapwesto ang kambal kagabi. Subalit pagtingin ko roon, wala man lang bakas ng dugo sa damuhan. Hinawakan ko pa ang damo at hindi yun basa. Pilit akong itinayo ni Isabel at nandun na rin si Mang Delfin, kasama si Doña Caridad. Habang ang kambal naman ay nakatayo sa pinto ng mansyon. Ano bang nangyayari sa'yo, Iha? Bakit ka nagkakaganyan? Alam kong dito nakapwesto yung dalawang bata kagabi. Pinatay nila yung kambing at yung manok. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko mismo. Nako, Iha. Baka namamalik mata ka lang. Wala kaming nakita kahit patak ng dugo dyan kagabi. At isa pa, yung kambal, katabi ko silang natulog. Hindi sila lumalabas ng kwarto nila. Pero totoo po yung sinasabi ko. Totoo talaga. Lina, huminahon ka muna. Baka nagkamali ka lang ng nakita mo. Paano naman magagawa ng dalawang bata yung binibintang mo sa kanila? Hinatatakot na sila sa'yo, oh. Tara na. Balik na muna tayo sa kwarto mo. Magpahinga ka muna, ha? Baka dala lang yan ng pagod. Mas mabuti pa nga, Isabel. Dalhin mo muna siya sa kwarto niya. Opo, Doña Caridad. Habang hinihila ko ni Isabel pabalik sa kwarto, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin. Lalo na mula kay Doña Caridad. Parang sinusuri niya ang bawat galaw ko, ang bawat hininga ko, na parang alam niyang may nakita ako na hindi ko dapat nakita. Nang maihatid ako ni Isabel sa loob ng kwarto, marahan niyang sinara ang pinto at tiningnan ako ng may halong pag-aalala at kaba. Lumapit siya sa akin at pilit niya akong pinapakalma. Lina, makinig ka, ha? Huwag ka na munang gumawa ng kahit anong ikakapahamak mo. Pati yung mga bata natatakot na dahil sa'yo, eh. Iba magalit si Doña Caridad. Lalo na kapag nandadama yung dalawang bata, hindi mo pa siya kilala. Ano po bang ibig niyo sabihin, Ate Isabel? May alam ka ba sa sinasabi ko? Wala akong alam. Kahit ako nga, nagtataka sa mga sinasabi mo, eh. Isa ngayon, magpahinga ka na lang muna, ha? Pero totoo ang sinasabi ko, Ate Isabel. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Gusto kitang paniwalaan, Lina. Pero sa tingin mo ba, kaya talagang gawin ng dalawang bata yon? At isa pa, nang lumabas kami, wala naman ako nakitang dugo, eh. At yung kambal nasa taas, tulog na tulog. Paano mangyayari yung mga sinasabi mo? Hindi ko na rin alam. Nagugulahan na ako, eh. Siguro sa ngayon, magpahinga ka na lang muna, ha? Ate Isabel, pwede po ba ako magtanong? Tungkol naman saan? Bago po ako maging yaya ng kambal, sino po yung nauna sa akin? Nasa na po siya? Ba't mo naman naitanong yan? Wala lang po. Gusto ko lang pong malaman. Si Nicole. Siya yung pinalitan mo at wala na siya rito. Wala na? Paano pong wala na? Umalis siya. Bumalik daw sa probinsya nila. Pero ang sabi-sabi, hindi raw talaga siya umuwi. Nakipagtanan daw si Nico sa nobyo niya. Hindi na ako magtataka kung totoo yun. Mahal na mahal niya kasi yung lalaki. Napahinto ako dahil sa sinabi ni Isabel. Sabi kasi ng lalaki, nawawala ang girlfriend niya, kaya niya ito hinahanap. Bigla akong kinutuban na baka may katotohanan nga ang sinabi niya tungkol sa pagkawala ng babae dito sa mansyon. Napansin ko ang pasimpleng tingin sa akin ni Isabel, kaya pilit ng ngiti na lang ang binigay ko sa kanya. Ilang sandali pa, iniwan na ako ni Isabel sa kwarto at muling bumalik ang katahimikan.
Kahit gusto kong matulog, hindi ko magawa. Habang nag-iisip ako, bigla akong nakarinig ng kaluskos galing sa kisame. Kaya napatingala ako agad. Parang may naglalakad na mabigat sa taas ng kwarto. Dahan-dahang humahakbang, paikot-ikot, saka titigil. Tapos magpapatuloy ulit. Alam kong hindi yun pusa dahil sa bigat ng bawat tunog. Ay, ano naman to? Gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito. Mababaliw na ata ako nang wala sa oras eh. Lumapit ako sa bintana. Nagbabaka sakaling hangin o hayop lang ang gumagalaw sa labas. Doon ko nakita ang kambal. Nakatayo sila sa ilalim ng puno. Nakatingala sa may taas ng kwarto ko. Parehong walang emosyon ang mga mukha nila. Na para bang may tinitingnan silang hindi ko nakikita. Nanindig ang balahibo ko nang sabay silang tumingin sa akin ng diretsyo. At dahil sa takot, agad kong isinara ang bintana. Hindi na pwede to. Kailangan ko nang umuwi. Magpapaalam na ako. Ayoko nang tumanggal pa rito. Agad kong kinuha ang 2 bag at nilagay doon ang mga gamit ko. Mabilis kong pinasok lahat ng kaya kong kunin. Lalabas na sana ako, subalit hindi ko mabuksan ang pinto. Ilang beses ko itong sinubukang buksan, pero nakalak ito mula sa labas. Ate Isabel! Isabel! Nandyan ka ba? Ate Isabel, pakiusap! Buksan mo to! Ate Isabel! Nalak po ako dito sa loob! Tulong! Naririnig niyo po ba ako? Ate Isabel! Doña Caridad! Mang Delfin! Bakit po ako nalak? Ano po ba nangyayari? Oh, gising ka na pala. Nagugutom ka na ba? Bakit nakalak ang pinto? Ha? Hindi kaya. Baka guni-guni mo lang ulit yun. Kung ako sa'yo, kumain ka na muna. Hindi. Uuwi na ako sa amin. Bakit ka naman uuwi? Ayaw mo na ba dito? Wala ka pang 1 linggo rito eh. At yung unang bali mo, natatandaan mo ba? Kailangan mo po yung pagtrabahuhan bago ka makaalis. Ate Isabel, delikado ang lugar na to. Kailangan na nating umalis. Ano ba yung sinasabi mo? Yung sinasabi mong Nicole, hindi siya nakipagtanan. Ang sabi ng nobya niya, hindi pa raw siya umuuwi. At may hinala siyang pinatay siya dito. Dito mismo. Kaya habang maaga pa. Ate Isabel, umalis na tayo. Tulungan mo ako. Sige, pero kailangan muna natin mag-isip ng paraan. Huwag muna tayong pabara-bara. Baka ikapahamak pa natin yun eh. Mas mabuti pang pag-isipan muna natin kung paano tayo gagalaw bago tayo humakbang. Napanatag ang loob ko dahil sa sinabi ni Isabel. Lumabas siya ng kwarto at ginawa ko na lang ang bilin niya. Lumipas ang ilang oras at paggabi na. Mas lalo akong kinakabahan dahil hindi pa siya nagpaparamdam. Pakiramdam ko, hindi matutuloy ang plano namin. Sinubukan ko ulit buksan ang pinto at tulad kanina, nakalak pa rin ito mula sa labas. Nawawalan na ako ng pag-asa na makakatakas pa ako. Hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto at bumungad si Isabel. Ate Isabel, ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Hindi mo na ako kailangan alalahanin. Ang kailangan natin ngayon, magplano kung paano tayo makakaalis dito. Tutulungan mo talaga ako? Oo, syempre. Kahit ilang araw pa lang tayong magkakilala, turing ko na sa'yo kaibigan. Kapatid pa nga eh. At sa tingin ko, hindi ka nagsisinungaling. Kahit ako may kakaibang pakiramdam sa lugar na to eh. Ay, maraming salamat, Ate Isabel. Malaking bagay kung makaalis tayo rito. Isa ngayon, ako na muna ang gagawa ng paraan. Mamayang gabi pagtulog na ang lahat,
Pupuntahan kita sa kwarto mo Sabay tayong aalis. Oh, sige. Hintayin po kita. Lina, huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na hindi ko alam para hindi tayo parehas mapahamak. Ako nang bahala sa lahat. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Opo. Mabuti naman kung ganun. Sige, kumain ka na. At ibalik mo muna yung bag mo sa cabinet. Baka makita ni Doña Caridad Lalabas na muna ako para hindi na nila mahalata. Tahimik akong sumunod kay Isabel palabas ng kwarto. At agad ko ring naramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa mahabang pasilyo. Halos wala akong marinig na kahit anong ingay. Tanging langit-ngit lang ng sahig sa bawat hakbang namin ang umaalingaw-ngaw. Hawak-hawak ko ang laylayan ng damit ko habang dahan-dahan kaming naglalakad. Sa bawat sandaling lumilipas, mas bumibigat ang dibdib ko. Habang papalabas kami sa lumang pintuang gawa sa kahoy, bigla siyang huminto. Napalingon siya sa akin at kahit madilim, pansin ko ang kakaibang ningning sa mata niya na hindi ko maintindihan. Ate Isabel, bakit tayo huminto? May problema ba? Wala naman. Tinitiyak ko lang na walang nakasunod sa atin. Huwag kang mag-alala. Makakaalis din tayo dito. Kunting tiis na lang, Lina. Saan po ba tayo pupunta? Parang ngayon ko lang po nadaanan to Basta sumunod ka na lang sa akin. Huwag ka na muna magtanong, baka marinig nila tayo. Kahit nagtataka na ako sa bawat galaw ni Isabel, sinundan ko pa rin siya. Hindi na rin siya lumingon sa akin dahil abala siya sa pagtingin sa paligid na para bang tinitiyak niyang magiging ligtas ang daan namin. Ilang segundo pa bago siya muling naglakad papunta sa makitid na daan sa likod ng bahay. Sumunod ako. Pero doon ko napansin na parang may naamoy akong hindi pangkaraniwan. Parang halong amoy ng nabubulok na dahon at isang matagal nang natuyong bakal na may dugo. Napakunot ang noo ko. Ngunit hindi ko pa rin inalis ang tingin ko sa likod ni Isabel habang nauuna siya sa paglalakad. Ate Isabel, sigurado ka po bang tama itong dinadaanan natin? Oo, sigurado ako, Lina. Nalaman ko tong daan na to mula sa dating tauhan ni Doña Caridad. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. Kunting tiis na lang. Makakatakas din tayo dito. Mas ligtas tong daan na to kaysa sa walang nagbabantay. Hindi po ba tayo mapapahamak dito? Hindi. Ligtas tayo dito. Sumunod ka lang sa akin. Hindi kita ipapahamak. Tiningnan ko sa mata si Isabel. Nakangiti siya sa akin at hinawakan pa niya ang kamay ko habang 3 beses siyang tumango. Huminga ako ng malalim. Iniisip ko na baka kailangan ko talagang alisin ang duda ko sa kanya. Habang papalapit kami sa makapal na puno, bigla akong nakaramdam ng paggalaw sa paligid. Huminto ako sa paglalakad at pinakiramdaman ko kung ano yon. Ilang beses akong tinawag ni Isabel pero hindi ko siya tiningnan. Lumapit siya sa akin at nang tamaan siya ng liwanag ng buwan, may napansin akong kakaiba sa anino niya. Tila mas mahaba. Mas hindi pangkaraniwan ang hugis at gumagalaw na parang hindi sumusunod sa galaw ng katawan niya. Napaatras ako ng bahagya. Hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Ilang beses ko pang kinusko sa mga mata ko, pero ganun pa rin ang nakikita ko. Oh, Lina, may problema ba? Yung anino mo, bakit ganyan? Bakit parang may kakaiba? Ano bang pinagsasabi mo, Lina? Tara na, kailangan na nating tumakas. Huwag ka lalapit sa akin! Huwag kang lalapit! Lina. Sino ka? Anong klaseng tao ba kayo? Sa totoo lang, nakakapagod pala tong pagkukunwari ko. Masyado kang tanga, Lina. Ang dali mo namang utuin.
Kung hindi lang dahil kay Doña Caridad, baka matagal na kitang pinatay eh. Anong ibig mo sabihin? Wala ka talagang balak na tulungan ako? Wala. Bakit naman kita papayagang makaalis? Ang sino mang tumungtong sa lupang to, hindi na makakalabas. Dito sila, namamatay. Ang dami kasing nalalaman mo eh. Kung tumahimik ka lang sana, baka tumagal ka pa ng ilang linggo. Pero ayun, huli na. Naniniwala ako sa iyo, Ate Isabel. Sabi mo tutulungan mo ako. Bakit mo ako tinraidor? Alam mo kung bakit? Kasi isa kang uto-uto. Harap-harapan ka nang niloloko, nagpapaloko ka pa rin. Kung ako sa'yo, sumama ka na pabalik ng mansyon. Sigurado akong hinihintay ka na ni Doña Caridad. Hindi ako sasama sa iyo. Hindi ako babalik doon. Pwes, wala kang choice. Sumama ka o mas masama ang mangyayari sa'yo. Tatakbo na sana ako palayo. Pero may isang matigas na bagay na tumama ng malakas sa ulo ko. Ilang ulit pa yung tumama sa akin. Pati katawan ko ay tila pinilit na pahinain. Kaya unti-unti akong natumba. Pagtingin ko, si Mang Delfin pala ang nakangising gumawa nun. Hawak-hawak niya ang dalawang kamay ko habang kinakaladkad ako sa damuhan. Dahil sa hilo at pagkalito, hindi ko na namalayan kung kailan ako nawala ng malay. Nagising na lang ako na nakatali. Malamig ang hangin at madilim ang paligid. Pagtingin ko, naroon na sina Doña Caridad, Sabel at Mang Delfin. Lahat sila nakatingin sa akin na may nakakakilabot na ngiti. Ay, nako, Iha. Sayang ka. Hindi sana napabilis ang buhay mo kung hindi ka naging matanong at pakialamera. Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo rin ba ako gaya ng ginawa niyo kay Nicole? O sa lahat ng yaya ng nauna sa akin? Ganun rin ba ang gagawin niyo sa akin? Nakakalungkot man, pero oo. Ano bang magagawa ko kung lahat ng hindi dapat nalalaman inaalam mo? Sana nanahimik ka na lang. Di sana mahaba pang buhay mo. Pero ikaw mismo ang nagdala sa sitwasyon mong ito. Kaya magdusa ka. Yun ang napapala ng mga kagaya mo. Hindi marunong manahimik. Kaya ayan, napadali ang buhay. Iwan muna natin siya dyan. Saka na natin aayusin yan mamaya kapag handa na ang lahat. Kaunti na lang mabubuhay na ulit ang anak ko. Matagal ko na siyang hinihintay. Anong sinasabi niyo? Ano ibig niyo sabihin? Malalaman mo rin mamaya. Sa ngayon, magpahinga ka muna dyan. Huwag niyo akong iwan dito! Balikan niyo ako! Sabel! Parang awa mo na! Pakawalan mo na ako, Sabel! Ilang beses pa akong sumigaw, subalit walang nakakarinig sa akin. Panay iyak na lang ang nagagawa ko at pakiramdam ko nawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Parang katapusan ko na at wala nang ibang taong makakatulong sa akin. Nagdasal ako ng mga oras na yon. Pilit na pinapalakas ang loob ko. Hanggang sa biglang may pumasok sa lugar kung saan ako kinulong. Pagtingin ko, ang kambal. Agad akong nakaramdam ng matinding kaba. Iniisip ko na baka sila ang may masamang balak sa akin. Kaya pilit kong ginawa ang lahat para makawala. Huwag kayong lalapit sa akin! Huwag kayong lalapit! Ayoko na! Gusto ko na umuwi! Ate, huminahan po kayo. Hindi po namin kayo sasaktan. Paano ako maniniwala sa inyo, ah? Nakita ko kung paano niyo pinatay yung kambing at yung manok. Sigurado akong kaya niyo rin gawin yun sa akin. Dahil yun po ang totoo. Ilang beses na namin sinubukan kayong balaan at paalisin pero hindi kayo nakikinig sa amin. Nandito kami ngayon para tulungan ka't tumakas. Hindi na namin gustong ginagawa ni Lola kaya
kaya maniwala ka sa amin. Ate, makinig po kayo kay Kuya Miro. Mawawalan tayo ng oras pag hindi po kayo nakinig. Mas mapapahamak po kayo. Nakausap na po namin si Kuya Fidel. Tutulungan ko po niya. Sinong Fidel ang sinasabi niyo? Yung nobyo ni Yaya Nicole, siya po yung naghahanap sa kanya. Bakit ito ginagawa? Dahil yun po ang utos ni Mama. Ikaw daw po ang huling alay para sa ritual na gagawin ni Lola Caridad. Para mabuhay ulit ang mama namin. Pero ayaw ni Mama yun. Ayaw niyang mapasok ng kaliliman at kasamaan ni Lola. Kaya ate, maniwala kayo sa amin. Hindi po namin kayo ipapahamak. Tiningnan ako ng diretsyo sa mata ni Miro at Milen. Mabilis silang lumapit at sinubukan akong tulungan na matanggal ang tali sa kamay at paa ko. Maingat ang bawat galaw namin habang lumalabas kami mula sa pinagkulungan sa akin. Sinundan ko sila at sila ang nagturo sa akin ng daan palabas. Hindi pa kami nakakalayo nang bigla kaming makarinig ng malakas na alulong na nanggagaling sa loob ng mansyon. Teka, nasan ba yung sinasabi niyong tutulong sa akin? Parating na po yun. May pinuntahan lang siya. Isang importanteng taong makakapagpatumba kay Lola Caridad. Sa ngayon, kailangan talaga natin tumakas. Baka maabutan na nila tayo. Hinawakan ko ang kamay ng kambal at mabilis kaming tumakbo papalayo sa mansyon. Pero nagulat ako nang may biglang lumipad sa ere. 2 nilalang na hindi na tao ang anyo. Agad kong nakilala ang mga hugis nila, sina Doña Caridad at si Isabel, na ngayon ay may nakakatakot na itsura na parang mga nilalang sa alamat. Mabilis silang sumugod sa amin. At sa isang malakas na hampas mula sa pakpak ni Isabel, natumba ko sa lupa. Talagang ang lakas sa loob mong tumakas kasama pang 2 apo ko. Tama na ang pananakit mo sa ibang tao, Lola Caridad. Manahimik kayong 2. Kung ayaw ninyong pati kayo'y masaktan ko, ginagawa ko ito para sa mama ninyo. Para mabuhay siya. Kailangan kong babaeng yan para sa kanya sumalin ang kaluluwa ng nanay niyo. Pero hindi po ito ang gusto ni Mama. Gusto niyang tumigil ka na at huwag nang manakit ng kahit sino. Himik kayo! Ano bang karapatan ninyo para tutulan ako? Anak lang kayo ni Isay at akong ina niya. Kaya sa ayaw at sa gusto ninyo, akong masusunod dito. Isabel, dalhin mo ang babae yan. Masusunod po, Doña Caridad. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Wala kang magagawa kundi sumama sa amin. Tanggapin mo ng kapalaran mo! Ah! Anong nangyayari? Wala kayong gagalawin kahit isa sa kanila kung ayaw nyo makatikim ng bagsik ng albularyo. Lucas, bakit ka nandito? Sinong nagsabi pumunta ka dito? Nandito ako para kunin ang mga apo ko at itigil ng kasamaan mo. Hindi mo yun magagawa sa akin. Hindi mo makukuha ang mga bata sa akin. Subukan natin. Iho, protektahan mo sila. Ako na bahala dito. Opo, Mang Lucas. Nagtago agad sina Miro at Milen sa likod ni Fidel habang humarang si Mang Lucas sa pagitan namin ni Doña Caridad at Isabel. Ramdam ko ang matinding tensyon na bumabalot sa paligid. Masamang tingin ang ibinato ni Doña Caridad sa matandang lalaking nasa harapan namin. Mabilis na kumilo si Mang Lucas at hinampas niya si Isabel gamit ang buntot pagi. Kaya napaalingaw-ngaw ang boses nito. Ako ang harapin nyo. Tignan natin kung sino sa atin ang tunay na malakas. Huwag ka nang makialam dito, Lucas! Wala pang kinalaman sa ritual na ito. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Para mabuhay siya. Kasalanan ng anak mo
kung bakit namatay ang anak ko. Itigil mo na kaibigan mo, Caridad. Hindi na tama ang ginagawa mo. Di mo ko mapibigyan, Lucas. Para sa anak ko ito. Para mabuhay ulit si Isay. Hindi mo binubuhay ang anak mo. Binibitawan mo ang natitirang kabutihan niya. Pakinggan mo sana, Caridad. Alam mo, alam natin pareho na kung mabubuhay ngayon si Isay, magiging halimaw siya. Halimaw na walang puso at wala nang gagawin kundi pumatay. Yun naman talaga kami. Hindi ba? Mga aswang kami. Pero hindi yun ang gusto ng anak mo. Alam mo matagal na siyang lumayo sa kagustuhan mo. Para kay Isay at para sa mga anak niyang iniwan. Gagawin ko ang tama. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero hindi mo ko mapapatay. Dahil ikaw ang papatayin ko. Sabel, sugurin mo na siya. Mabilis akong hinatak ni Fidel palayo sa kanila. At itinabi niya ako sa kambal, na halatang takot na takot sa nangyayari. Sinalubong na ni Isabel ang laban kay Mang Lucas. Mabilis gumalaw si Mang Lucas at tila lagi niyang nasasalubong ang bawat atake ni Isabel. Galit na galit itong sumugod sa kanya. Subalit nagulat ako nang biglang itaas ni Mang Lucas ang itak na dala niya at may malakas na tama itong ibinigay kay Isabel. Hindi ko man nakita ng malinaw ang mismong tama, pero bigla na lang kumulog ang sigaw ni Isabel at may kakaibang liwanag na bumalot sa kanya. Unti-unti siyang naglalaho. Parang sinusunog ng sariling enerhiya. Hanggang sa tuluyan siyang naging parang abo na unti-unting tinangay sa hangin. Naawa man ako kay Isabel, pero alam kong kailangan na rin niyang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa niya sa mga taong nasaktan niya. Paano ba yan, Caridad? Ikaw na lang mag-isa ang kailangan kong harapin. Hindi mo ko mapapatay. Sinusumpa ko. Hindi mo ako tatalunin, Lucas. Lola, tama na po, please. Itigil niyo na po itong kasamaan niyo. Hindi ako titigil. Hindi. Hindi yun mangyayari. Kahit kailan. Sumugod si Doña Caridad kay Mang Lucas. Mabilis at mabangis ang bawat hampas ng pakpak niya. Halos maramdaman mo ang pag-alog ng hangin sa lakas ng kanyang pag-atake. Ngunit hindi umatras ang albularyo. Inangat niya ang itak at sinalubong ang paglapit ni Doña Caridad. Mabilis niyang hinampas ng buntot pagi ang pakpak ng aswang at tumama yon ang diretsahan. Umikot si Doña Caridad sa ere at sinubukang umatake mula sa likod. Ngunit handa si Mang Lucas. Mabilis niyang winasiwas ang buntot pagi at tumama naman yon sa kabilang pakpak ni Doña Caridad. Kaya napasigaw siya sa sakit. Bumagsak siya sandali, ngunit agad ding bumangon. Nagulat kami nang bigla niyang sugurin si Mang Lucas. Hinampas niya ito gamit ang pakpak niya, kaya tumilapon si Mang Lucas sa gilid. Mang Lucas! Anong gagawin natin? Kailangan natin siyang tulungan. Ikaw na magbatay sa kambal. Ako nang bahala rito. Teka lang, baka mapahamak ka. Gagawin ko to para maipahiganti ko ang girlfriend ko. Hindi ko na napigilan si Fidel. Mabilis niyang pinulot ang buntot pagi na nabitawan ni Mang Lucas at hinampas yun sa likuran ni Doña Caridad. Umangil siya ng malakas at dahan-dahang tumingin kay Fidel. Ngunit nagulat si Fidel sa bilis ng kilos niya, kaya tumilapon din siya sa isang tabi. Ngumisi si Doña Caridad at sa amin naman siya tumingin. Yumakap sa akin ang kambal at nanginginig na ang mga paa ko noon. Papalapit na siya sa amin nang bigla siyang napatigil. May kahoy na tumama sa dibdib niya mula sa likuran. Nanlaki ang mata ko nang makita si Mang Delfin. Siya pala ang gumawa noon.
Galit na galit si Doña Caridad. At sa isang iglap, tinamaan niya si Mang Delfin ng isang malakas na atake na nagpabagsak dito. Traitor ka, Delfin! Traitor! Ginawa ko lang to para kay Isay. Para matahimik na ang kaluluwa ng anak natin. Tama na, Caridad. Itigil na natin to. Pagkatapos magsalita ni Mang Delfin, pareho silang bumagsak ni Doña Caridad. Unti-unti siyang naging abo, habang si Mang Delfin naman ay nanatiling walang galaw. Doon ko rin lang nalaman na lolo pala siya ng kambal. Dahil sa pangyayaring yon, pare-pareho kaming naging ligtas. Kinuha ni Mang Lucas ang dalawa niyang apo at umalis na sila. Ako naman, umuwi na ng Laguna. Pagkakita ko sa mga magulang ko, mabilis ko silang niyakap ng mahigpit. Dahil sa lahat ng nangyari, marami akong natutunan. Hindi na rin ako pinayagan ni nanay na magtrabaho sa malayo. At nagkaroon din ako ng scholarship, kaya nakapag-aral ako ng college. Sa dami ng pinagdaanan ko, pakiramdam ko, nagkaroon ako ng panibagong buhay. Akala ko noon, katapusan ko na. Pero binigyan pa rin ako ng pagkakataon at pag-asa.